Hello po mga kapatid, magandang araw na naman sa inyong lahat dyan. Brother Oji po, nandito na naman para mag-share sa inyo ng salita ng ating Diyos. Pero kagaya ng ating ginagawa mga kapatid, mananalangin po muna tayo. Samahan niyo po ako, magsiyo po tayo. Yes Lord, Father God in Heaven, salamat na naman sa araw na to, O Lord, dahil kami po ay makakapagbasa, makakarinig, at makakapag-aral na naman ng inyong mga makapangyarihang salita, O God. Maririnig na naman namin, Lord, ang iyong mga pangako sa bawat tao, O Diyos. Lord, salamat po. Buksan mo po, Lord, ang aming mga puso't isipan upang ito'y lubusan naming maunawaan at maitatak namin sa kailaliman ng aming mga puso. Samahan mo po ako palagi, O Diyos. Turuan at gabayan ng puro salita mo lamang ang lumabas sa aking bibig. Salamat, Ama. Lord, inaangkin na namin ang katagumpayan ng aming gawain ito. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid. Welcome sa aking channel. Diyan po sa mga bago sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe po kayo. Paki-like and share niyo po ang aking mga videos at paki-click na rin mga kapatid ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago ko pang i-upload. Maraming salamat mga kapatid. Salamat po. Kahapon isinare ko sa inyo ang chapter 8 mga kapatid at ito'y may pamagat na ang masaganang lupain. At ang pangalawa, babala laban sa pagtalikod kay Yahweh. Ngayon, nandito na po tayo sa chapter 9 mga kapatid at ito po ay may pamagat na mga bunga ng pagsuway kay Yahweh. Pangalawa, ito po ay may pamagat na dito sa sa verse 6 mga kapatid, naghimagsik ang Israel nang sila'y nasa Sinai. Pag-umpisa na po tayo. Chapter 9 verse 1, ulitin ko lang po ang pamagat, mga bunga ng pagsuway kay Yahweh. Sabi dito, pakinggan ninyo, O Israel, ngayong araw na ito, tatawid kayo ng Jordan upang sakupin ang mga bansang makapangyarihan kaysa inyo at ang mga lungsod na napapaligiran ng mas mataas na pader o matataas na pader. Malaki at matataas ang mga taga roon, mga higante. Hindi kaila sa inyo ang sabi dito, kasabihang walang makakalupig sa angkan ng higante. No? Ito yung kasabihan nila noon mga kapatid, wala raw makakalupig sa mga higante. Subalit, pakatandaan ninyo na ang Diyos ninyong si Yahweh ang nangunguna sa inyo tulad ng isang malakas na apoy. Ulitin ko lang mga kapatid, subalit, pakatandaan ninyo na ang Diyos ninyong si Yahweh ang nangunguna sa inyo tulad ng isang malakas na apoy. Anumang battle, anumang digmaan yan, anumang labanan yan, nangunguna ang Diyos. Sabi dito, isang malakas na apoy. Yan ang nangunguna, no, ang ating Diyos. Sabi pa rito, sila'y kanyang gagapiin upang madali ninyo silang maitaboy gaya ng sinabi ni Yahweh, no? Tutulungan sila, gagabayan, no? Sasamahan at mangunguna pa. Hindi basta sasamahan yung sasabihin na nasa likod lang, hindi po. Nangunguna sa laban ang ating Diyos upang magtagumpay, upang magapi ang mga kalaban. Sabi dito, upang madali ninyo silang maitataboy gaya ng sinabi ni Yahweh. At verse 4, kung sila'y maitaboy na ni Yahweh alang-alang sa inyo, huwag ninyong iisipin na sila'y itinaboy dahil sa kayo'y matuwid. Ang totoo'y itinaboy sila ni Yahweh dahil sa kanilang kasamaan at hindi dahil sa kayo'y matuwid. Kaya mapapasa inyo ang lupaing iyon, no? Hindi dahil sa kayo'y matuwid, kundi dahil sa ang kanilang pupuntahan at lalabanan ay masama. No, mga kapatid, masama nga yung mga yun. Kaya gagapiin ng ating Diyos. Huwag natin laging isipin na hindi, dahil sa lakas ko yan. Hindi, dahil ako'y matalino. Hindi, natalo ko yan. Dahil ako'y matuwid. Hindi po. Lahat po tayo ay makasalanan at nagkakamali. Kaya kung meron man tayong katagumpayan,
dahil yan sa tulong ng ating Diyos. Kaya di ba sabi sa ating napag-aralan, mga kapatid, huwag tayong magmamalaki sa ating Diyos. Kung ikaw man ay mayaman, kung ikaw man ay maraming sasakyan, kagaya rin ng sinabi ko, o marami ka mang alahas, o may pera ka man ngayon, hindi mo yan dapat ipagmalaki sa Diyos, mga kapatid. Yan ang sinasabi ng ating Diyos sa atin. Hindi ka pwedeng magmalaki sa ating Diyos. Sabi pa dito, at hindi dahil sa kayo'y matuwid, kaya mapapasa inyo ang lupaing iyon. Itataboy sila ni Yahweh dahil sa kanilang kasamaan at bilang pagtupad pa rin sa pangako niya sa mga ninuno ninyong si Abraham, Isaac at Jacob, bilang pagtupad sa pangako ng ating Diyos. Kasi ang ating Diyos ay tumutupad sa kanyang pangako. Mga kapatid, tandaan po natin yan. Tumutupad ang ating Diyos sa kanyang pangako. Kaya kung ano man ang sinabi niya sa atin, sigurado yang magkakatotoo at matutupad. Huwag tayong malulungkot. Darating din ang oras at araw na ikaw ay magtatagumpay, sasagana at magiging maayos muli ang iyong buhay dahil yan sa tulong ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen. Verse 6 mga kapatid, may pamagat ito nga, naghimagsik ang Israel nang sila'y nasa Sinai. Kaya nga't pakatandaan ninyo na ibinibigay na ni Yahweh ang lupaing ito, hindi dahil sa kayo'y matuwid. Ang totoo'y lahi kayo ng matitigas ang ulo. No, inulit ito ni Moses mga kapatid. Kaya nga't pakatandaan ninyo na binibigay ni Yahweh ang lupaing ito, hindi dahil sa kayo'y matuwid. Inulit siya mga kapatid. Hindi dahil kayo'y matuwid. Ang totoo'y lahi kayo ng matitigas ang ulo. Huwag ninyong kalilimutan kung bakit nagalit sa inyo si Yahweh nang kayo'y nasa ilang. Mula nang umalis kayo sa Ehipto hanggang ngayon, wala na kayong ginawa kundi magreklamo. Wala na kayong ginawa kundi magreklamo. Magsabi ng kung ano-ano. Mga kapatid, yan ang katigasan ng mga ulo ng tao. Sabi dito sa verse 8, noong kayo ay nasa Sinai, ginalit ninyo ng labis si Yahweh at pupuksain na sana niya kayo roon o noon. Nang ako'y umakyat sa bundok at ibinigay niya sa akin ng mga tapyas ng batong kasunduan o kinasulatan ng kanyang kasunduan sa inyo na natili ako roon sa loob ng 40 araw at gabi. Hindi ako kumain ni uminom. Ibinigay niya sa akin ang 2 tapyas ng batong. Sinulatan niya ng lahat ng kanyang sinabi sa inyo mula sa naglalagablab na apoy ng kayo'y nagkatipon sa may paanan ng bundok. Sabi pa, verse 11, sabi dito, pagkalipas ng 40 araw at gabi pananatili ko sa bundok, ibinigay niya sa akin ang nasabing mga tapyas ng bato. Verse 12, sinabi ni Yahweh sa akin, tumayo ka at puntahan mo agad ang mga tao pinangungunahan mo sa paglabas sa Ehipto. Sila'y nagpakasama na, yung mga taong inilabas mo. Lumihis sila ng daan, sabi dito. Ulitin ko lang, lumihis sila sa daan ng itinuturo ko sa kanila. Gumawa sila ng imahe na iyon ang sinasamba nila na ayaw ng ating Diyos. No? Inilabas sila sa Ehipto, no? Para iligtas sa pagkakaalipin. Pero lumihis sila ng daraanan. At gumawa pa ng imahe, no, ng Diyos-Diyosan. Kaya nagalit ng gusto sa kanila ang ating Diyos, mga kapatid. No? Kaya agad pinababa si Moses para puntahan ang mga taong iyon, mga kapatid. At sabi pa rito, gumawa sila ng imahe at iyon ang sinasamba nila. Verse 13, sinabi pa sa akin ni Yahweh, talagang matitigas ang ulo ng mga taong ito. Hayaan mo akong lipulin sila para mabura na ang alaala nila dito sa lupa. Sabi ni Yahweh, sa galit ng ating Diyos. No? Hayaan mong lipulin ko sila upang sila ay mabura na. Sabi ng ating Diyos. Sabi pa rito, mga kapatid, hayaan mo akong lipulin sila para mabura na ang alaala nila dito sa lupa at sa iyo na magmumula ang isang bagong bansa na mas malaki at makapangyarihan kaysa kanila. Dapat pupuksain na pero hindi natuloy, ano? Kaya bumaba ako mula sa nagliliyab na bundok. Sabi dito,
dala ang dalawang tapyas na bato na kinasusulatan ng kasunduan. Nakita ko ang sabi dito, nakita ko ang pagkakasalang ginawa ninyo laban kay Yahweh. Gumawa kayo ng guyang ginto at lumi sa daan ng itinuturo niya sa inyo. Dahil dito, ibinagsak ko sa lupa ang dalawang tapyas na batong dala ko at at nagkadurog-durog iyon sa harapan ninyo. Pagkatapos, nagpatira pa ako sa harapan ni Yahweh at sa loob ng 40 araw at 40 gabi, hindi ako kumain ni uminom dahil sa mga kasalanan ninyo. Sabi rito, dahil sa mga kasalanan ninyo na labis na ikinagalit ni Yahweh. Natakot ako na baka sabi rito, sa verse 10, verse 19 mga kapatid, natakot ako na baka sa tindi ng galit niya ay puksain kayo. Mabuti na lamang at pinakinggan niya ako. Galit na galit din siya kay Aaron at ibig na rin niya itong patayin. Kaya nanalangin ako para sa kanya. Pagkatapos kinuha ko ang guya, ginawa ninyong, sabi rito, pagkatapos kinuha ko ang guyang ginawa ninyo, sinunog ko ito at dinurog na parang alabok. Saka ko ibinuo sa batis na nagmumula sa bundok, no? Sa galit ni Moses. Tinunaw niya yung ginawa yung sinasamba ng mga taong matigas ang ulo at tinunaw niya. Verse 22, muli ninyong ginalit si Yahweh ng kayo'y nasa Tabera. Sabi dito, Masa at Kibrot, Hataava, nang kayo'y pinapunta na niya mula sa Kades Barnea upang sakupin ng lupain ay binibigay na sa inyo. Naghimagsik na naman kayo. Hindi ninyo siya pinaniwalaan ni pinakinggan man. Simula nang makilala ko kayo ay lagi labang kayong naghihimagsik laban kay Yahweh. Sabi ni Moses, hindi pinakinggan ng ating Diyos. At simula na makilala niya ang mga taong to, lagi kayong naghihimagsik kay Yahweh. Verse 25 mga kapatid, nagpatira pa muli ako, sabi ni Moses. Nagpatira pa muli ako sa harapan ni Yahweh sa loob ng 40 araw at 40 gabi sapagkat nais na niya kayong puksain. Ito ang dalangin ko sa kanya. Panginoon Yahweh, huwag po ninyong pupuksain ang bayang iniligtas ninyo at inilabas sa Ehipto sa pamamagitan ng inyong walang kapantay na kapangyarihan. Alalahanin po ninyo ang mga lingkod ninyong sina Abraham, Isaac at Jacob. Huwag na ninyong pansinin ang katigasan ng ulo ng sambayanang ito ni ang kanilang kasamaan o kasalanan sa inyo. Huwag nyo nang pansinin kung ano man ang katigasan ng ulo ng mga ito, sabi ni Moses, kasamaan at kasalanan ng mga ito. Kapag sila pinuksan ninyo, sasabihin ng mga taong ipinasasakop ninyo sa kanila na ang mga Israelita ay dinala ninyo sa ilang upang puksain, sapagkat matindi ang galit ninyo sa kanila. Sila ang inyong bayang hinirang, ang bayang inilabas ninyo sa Ehipto sa pamamagitan ng inyong dakilang kapangyarihan, mga kapatid. Yan ang verse 9, no? Napakaraming ginawa, nangyari. Pinakitang kapangyarihan ng ating Diyos, pero nananatili pa rin yung katigasan ng mga taong iyon. Lagi pa rin naghihimagsik, nagrereklamo pa rin, mga kapatid, kung ano-ano pa rin ang sinasabi, ano? Ulitin ko, yan po ang chapter 9, no? Ulitin ko ang pamagat, mga kapatid. Ito po ay mga bunga ng pagsuway kay Yahweh. Naghimagsik ang Israel nang sila'y nasa Sinai, mga kapatid. Dito nabanggit natin, no, sinasabi ni Moses yung mga katigasan ng mga ulo ng mga Israelita, no, nung nilabas ng Diyos sa Ehipto. Yung mga pagrereklamo, paghihimagsik, pagtalikod. Pero na umalis lang si Moses para kausapin ng ating Diyos, nakalimot na kagad sila na nandyan ng Diyos. Gumawa na kagad ng guya para sambahin nila. Kaya galit na galit ang Diyos. Gusto na silang lipunin lahat, mamatay lahat yung mga taong yun, mga kapatid. Pero dahil sa panalangin ni Moses, hindi tinuloy ng ating Diyos yung pagpuksa o pagpatay sa mga taong yun, sa kanilang pagkakamali, pagkakasala na ginawa, mga kapatid. Ano? Kung minsan, tayo rin, mga kapatid, sinasabi natin na tayo'y nagbago na,
tayo'y nananalangin, tayo'y lumalapit sa ating Diyos. Pero kung minsan, hindi pa rin yun nakikita sa atin. Kung minsan nagiging matigas pa rin yung ating ulo. Kung minsan nawawalan pa rin tayo ng tiwala sa ating Diyos. At kung minsan, lumilihis pa rin tayo. May pangako na ang ating Diyos, pero parang nakakalimutan kaagad natin. Kung minsan yung pagbabasa, pag-aaral, sinasabi na nag-aaral tayo, nagsishare tayo ng salita ng ating Diyos, sinasabi mo na ikaw ay nagdi-devotion, pero kung minsan, bumabalik pa rin yung pagkakamali, bumabalik pa rin yung pagkakasala, o bumabalik pa rin yung mga nasasabi natin sa ibang tao, nakakasakit pa rin tayo, nakakapag-isip pa rin tayo ng hindi maganda, mga kapatid. Ganon tayong mga tao, no? Dapat yun ang mawala sa atin at yun ang dapat nating ipanalangin. Kahit ako mismo lagi ako nananalangin na gawing maayos akong tao para sa Diyos, gawing mabuting tao ako para sa aking kapwa. Linisin niya palagi ang aking mga puso't isipan, ayusin yung pananalita ko, pagkilos ko, paggalaw ko, lahat, no? Nawa ganun tayo, mga kapatid, upang hindi tayo magkasalang muli, magkamali muli sa ating Diyos, upang hindi uli tayo maligaw ng landas, upang hindi tayo mapalayo sa ating Diyos. Yan ang ipanalangin natin palagi. Ngayon nga, sinasabi ito na ginawa ng mga Israelita at sinabi nga ng Diyos na matitigas ang ulo ng mga taong ito. Marami nang ginawa ang ating Diyos, pinakita, sinabi, pangako, pero nananatili pa rin yung pagkakamali, pag-iisip na hindi maganda, pagrereklamo, pagsusumbat, mga kapatid, no? Ganun pa rin ang nagagawa ng mga tao sa ating Diyos. Nagkakamali pa rin tayo. Nagkakasala pa rin tayo. Pero patuloy pa rin tayong pinapatawad ng ating Diyos at pinapakinggan pa rin ang inyong mga panalangin. Mahalin natin ang ating Diyos. Pakinggan natin ang ating Diyos. Tuparin natin at sundin ang kanyang mga utos, mga kapatid. Magmahalan tayo, magpatawad at magpakumbaba. Yan ang tinuturo at ituturo palagi sa atin ng ating Diyos. At habang tayo nabubuhay, yan ang dapat natin gawin, ang sumunod sa ating Diyos. Panatilihin ang kanyang salita sa ating mga buhay, sa ating mga puso. Dalhin natin yan, ipalupot natin sa ating kamay, sa ating ulo, ang salita ng ating Diyos, upang hindi tayo maligaw, upang hindi tayo magkamali, upang hindi tayo makasakit ng ating kapwa, lalong-lalo na upang hindi natin masaktan ang ating Diyos at hindi natin siya magalit. Amen and amen. At yan po ang tinuturo sa atin ng ating Diyos ngayong araw na ito. Salamat sa salita ng ating Diyos at salamat muli sa inyo, mga kapatid, sa pakikinig na naman ninyo sa salita ng ating Diyos. Salamat po. Mga kapatid, mananalangin po ulit tayo. Samahan niyo po ulit ako. Manalangin din kayo ng gusto niyong sabihin sa ating Diyos. Hihingi man kayo ng tawad, magpapasalamat man kayo, o may sasabihin man kayo sa ating Diyos. Nakikinig po siya, mga kapatid. Magsiyo po tayo. Father God in heaven, kami po ay nagpapasalamat muli sa iyong mga salita na aming narinig. Sa iyong mga salita na binibigay na naman sa amin lahat. Sa iyong mga salita na inuutos mo na naman sa lahat ng tao. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Sinasabi mo na naman at tinuturo, Lord, na huwag maging matigas ang aming mga ulo. Huwag kami maghimagsik. Huwag kami magreklamo, Lord. Yan ang tinuturo mo sa amin. Pagkos kami po ay magmahalan, magpatawad, at magpakumbaba, O God. Magpasalamat sa lahat ng natatanggap namin. Yan po ang inyong tinuturo sa amin. Una, ang huwag maging matigas ang ulo. Huwag maligaw o magkamali na naman ng pupuntahan. Magsisi sa lahat ng kasalanan at maging matuwid sa inyong paningin at sa kapwa. Thank you, Lord. Nawa, yan po ay aming magawa upang kami maging karapat-dapat na tumawag sa iyo na Ama, upang kami maging karapat-dapat na pumunta o tumira sa inyong kaharian, O Diyos. Gawin mo po kaming malinis, tama ang puso't isipan, tama ang mga sasabihin, iisipin, ikikilos at gagawin, O Diyos. Yan po ang ituro mo sa amin at gabayan mo po kami. Lord, hindi namin makakayang magbago, maging maayos para sa inyo kung hindi mo kami tutulungan, sasamahan, O God. Gabayan mo po kami upang maging karapat-dapat kami na iyong maging anak, O Diyos.
Salamat po muli, Lord, sa pagdinig mo sa aming mga panalangin. Alam ko po na nandyan ka po palagi sa tuwing kami mananalangin na galing sa aming mga puso, O Diyos. Sa tuwing kami mag-aaral, makikinig ng iyong mga makapangyarihan salita. Sa tuwing kami maghahayag ng iyong mga salita, alam ko po na kami po ay inyong sinasamahan, tinuturuan, ginagabayan, O Diyos. Kaya kami ay nagpapasalamat sa inyong gabay, sa inyong pagsama sa amin. Lord, sa pangunguna mo, sa pakikipaglaban namin sa aming buhay, O Diyos. Salamat, Father God. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Salamat po. Dahil hindi lang kami, kundi lahat ng tao ay magiging maayos ang buhay. Hindi lang ang bansang Pilipinas, kundi lahat ng bansa, lalong-lalo na ang Israel, magiging maayos, masaya, masagana at tagumpay ang aming mga buhay, ang aming mga lugar, ang aming mga bansa, O Diyos, dahil yan sa inyo. Kaya kami po ay magiging maayos, masaya, ligtas, walang karamdaman, sagana at tagumpay, O Diyos, dahil po sa inyo, O God. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Salamat po, nagtagumpay na naman ang aking gawain ito. Salamat po, O God. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Salamat po sa lahat. Tagumpay namin, sunod-sunod, O God. Thank you po sa inyong pag-ibig na hindi nagbabago sa aming lahat, O Diyos. Salamat po. Muli, Lord, at palagi ka namin pupurihin, sasambahin at dadakilain. Sa iyo lamang, O Diyos, ang pinakamataas na papuri pagsamba sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. Amen po. Amen. Salamat sa salita ng ating Diyos. Salamat sa ating napag-aralan na naman. At salamat din sa inyong suporta at pakikinig sa salita ng ating Diyos. God bless po sa inyong lahat, mga kapatid. God bless po sa ating lahat. Maraming salamat po.